Siya ay muling isinilang sa ibang mundo. Naalala ni Jiang Cheng na may bahid ng pagkadismaya. Sa simula, inakala niya na katulad ng ibang mga transmigrator, makakapandaya rin siya, lilibutin ang mundo, magiging pinakamakapangyarihan, at titingalain habang lahat ng nilalang ay ituturing niyang parang mga langgam. Maririnig niyang nanginginig ang lahat sa takot, sumisigaw ng nakakatakot. Pero ang realidad ay masyadong malupit. Isa lang pala siyang bigong nilalang, patay agad. Pagkarating niya sa mundong ito, naging pulubi siya na nilalamig sa hampas ng hangin. Maputla ang mukha, naglalakad-lakad para manghingi ng pagkain at tubig. At higit pa roon, wala siyang kakayahan sa cultivation. Hindi siya makapandaya, lubha itong ikinagalit ni Jiang Cheng. Minura niya ang kung sino man ang nagtapon sa kanya sa mundong ito para maghintay na lamang ng kamatayan. Mariin niyang ibinulong, putang ina, salamat ha. Wala nang ibang magagawa, kaya sumigaw siya, system. May system ba? Kung meron, magpakita ka. Kung hindi ka lilitaw. Ngunit bago pa niya matapos, bumigay na ang hininga niya. Patay si Jiang Cheng. Pagkatapos niyang mamatay, saka lamang lumitaw ang system. Isang malamig na boses ang umalangaw, anunsyo. Nakumpirma na ang host ay patay na. System, ina-activate. Labis na nainis ang kaluluwa ni Jiang Cheng sa narinig. Buwisit, patay na nga eh, ano pa silbi niyan ngayon? Hindi agad sumagot ang system. Sa halip, naglabas ito ng tunog na parang pagbati. Maligayang pagdating sa Eternal Invincibility System. Ipinaliwanag nito ang gamit ng system, may 100 milyong buhay ang host. Sa bawat pagkamatay, mabubuhay siyang muli matapos ang 1 minuto at bibigyan ng paraan para malampasan ang mga kaaway. Ang buhay at kamatayan ay saglit lamang. Sa bawat kamatayan, may bagong pagkakataon. Pahalagahan ang kaligtasan at mabuhay. Naisip ni Jiang Cheng, ibig sabihin, kaya kung bumuhay muli kahit kailan. At sa bawat buhay, may paraan para manalo. Teka, parang gusto ng tanga kong system na ito na lumakas ako sa pamamagitan ng kamatayan. Muli itong nagsalita, sinusuri ang sanhi ng pagkamatay ng host, kakulangan sa tubig. Gumagawa ng survival plan. Pakiante. Mabilis nitong pinili ang gantimpala. Reward, Heavenly Desolate Indestructible Body. Napatitig si Jiang Cheng sa panel ng impormasyon na lumitaw sa harapan niya. Namangha siya, halos mapalakas ng bulong, napakaganda. Natural lang ang pagkagulat niya. Sa Heavenly Desolate Indestructible Body, hindi na niya kailangan ng pagkain, wala nang hangganan ang kanyang buhay, mabilis ang cultivation, mas malawak ang pagsipsip ng spiritual energy, at kaya nitong automatikong mag-cultivate. Bukod pa rito, may nakatagong mga Diyos ang kapangyarihan. Mamuhay kasama ng langit at lupa. Tumalon palabas ng 3 kaharian. Hindi nakapaloob sa 5 elemento. Napuno ng pag-asa si Jiang Cheng. Kumikinang ang kanyang mga mata, sumamba pa sa system, napakalakas ng system na ito. Simula ngayon, gusto na niyang lumipad sa kalangitan at ipakita ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit kahit lutang pa siya sa tuwa, patuloy na gumagana ang system. Pagkabuhay niyang muli, hindi makapaniwala si Jiang Cheng. Buhay ba talaga ako? Totoo ba ito? Naisip niya ang liwanag ng hinaharap at natawa ng malakas. Kumbinsido na siya na ngayon ang may-ari ng Heavenly Desolate Indestructible Body. Dahil dito, sinundan ng sandamakmak na pagyayabang tungkol sa paglupog niya sa 3 kaharian. Nang medyo napansin niyang sobra na siya, 2 beses siyang umubo at saka nagsabi, "System, huwag kang mag-alala. Magpapakahirap ako araw-araw." Pero nang makita niyang desyerto at wasak ang paligid, napahinto siya. Teka, baka hindi. Maya-maya, sumigaw siya ng may pagkainis, walang spiritual energy dito. Hoy system, ano bang nangyayari? Sira ka ba? Paano ako magka-cultivate kung wala? Nasa impyerno pa rin ba ako? Walang sagot ang system. Bagkus, naglabas ito ng impormasyon tungkol sa kanya. Lahi, tao, pisikal na anyo, Heavenly Desolate Indestructible Body. Realm, mortal. Divine ability, wala. Martial arts style, wala. Martial arts skill, wala. Magical artifact, wala. Kabuoang pagsusuri. Isang pulubi na gustong yumaman. Isang asong nakapantalon ng balat. Level ng system, 1 beses lang ang resurrection bawat araw.
Pagkakita nito, napahawak sa ulo si Jiang Cheng. Knock-off pala to. Kahit may heavenly desolate indestructible body na ako, wala pa rin akong lakas. Hindi ko matatanggap to. Minura niya ang system, sinigawan na mag-refund, at pinagmumura ang buong buhay na puno ng scam. Kinabukasan, matapos ang isang buong araw ng pagmumura at wala pa ring solusyon, napagod siya at napahawak sa leeg. Kung wala ka ring magagawa, umalis ka na. Magpapakamatay na lang ako. Tumakbo siya sa bangin at susubukan na tumalon. Sa wakas, sumagot ang system, ngunit hindi solusyon ang dala. Babala, kung nais ng host na magpakamatay, igagalang ng system ang iyong desisyon at hindi nagagamitin ang resurrection function. Napapangilo ang mukha ni Jiang Cheng, nagmumura, galit na galit, anong karapatan mong gawin yan? Bagsak siya sa lupa, namimilipit sa galit, nagmura ng malulutong. Lumipas ang ilang araw. Sa sobrang inip, nagsimula na naman siyang magreklamo. Ipinakita niya ang gitnang daliri sa kalangitan, "Hoy, niloloko ba ako ng langit? Kahit simpleng beginner's gift man lang, o kahit babae, ayos na." At parang sinagot siya ng tadhana. Biglang may kumislap na nakakasilaw na liwanag. Napatulala si Jiang Cheng. Ano yun? Parang bulalakaw na bumagsak sa harapan niya. At nang nagliwanag ito, isa pala itong babae, isang napakagandang babae. Namula ang mukha ni Jiang Cheng. Totoo nga, may babaeng bumagsak mula sa langit. Walang pakundangan niyang sinulyapan ang bawat hubog ng katawan nito, humanga sa nakakaakit nitong figure at kasuotan. Nang bumagsak kanina, hindi niya masyadong nasal ayan ang mukha nito. Pero ngayong tumagilid ito, mahinhin na inayos ang buhok, malinaw niyang nakita ang lahat. Agad siyang nagdugo ang ilong at bulalas, grabe, ang ganda rin ng mukha niya. Ang dalaga, na tahimik lamang mula kanina, sa wakas ay sumagot. Itinaas niya ang kanyang mapupungay na matang kulay ube, at tumitig kay Jiang Cheng. Pagkasabi ng isang salita, bigla niyang hinugot ang espada mula sa kanyang katawan, itinapat sa leeg ng lalaki, at may kaba niyang tinanong kung sino siya. Nagulat si Jiang Cheng nang unang beses na makapagmuwester ng espada ang dalagang iyon sa kanyang leeg. Ngunit mabilis din siyang nakabawi, iniisip na ang talim ay halos 0.01 na milimetro na lang ang layo mula sa kanyang leeg, kaya't may tsansa pa siyang mabuhay. Gayunman, pumasok sa isip niya ang tanong, balak ba talaga niya akong patayin? Nang matauhan, ipinakita niya pa ang interes, inilabas ang dila, tinapik ang espada gamit ang daliri, at ngumisi habang nanunukso, "Ako, ang tatay mo. Sige, patayin mo ako." Pagkasabi nito, masaya pa niyang pinagalaw-galaw ang kanyang puwet, sabay asar, "Halika na. Gustong-gusto na akong patayin ni little sister." Napatitig ang dalaga sa lalaking kaharap, nanginginig sa kaba at gulat. Ano ba tong taong to? Mali ba ang gamot na ininom niya? Akala ni Jiang Cheng, sa paggawa nito ay madidagdagan ang buhay niya. Ngunit bigla na namang nagsalita ang system, binasag ang kanyang pag-asa. Babala, ang direktang paghingi sa iba na patayin ang sarili o pagbabayad upang patayin ang sarili ay itinuturing na pagpapakamatay. Igagalang ng system ang desisyon ng host at ipagbabawal ang resurrection function. Napamura si Jiang Cheng, puno ng inis. Buwisit, niloloko na naman ako ng system na to. Naisip niyang wala ng silbi ang pagmamakaawa. Hindi na siya ulit nagtanong sa dalaga na patayin siya. Nang makita niyang palapit ito, agad siyang lumingon at nagmakaawa. Sandali lang. Hindi mo ako kailangang patayin. Misunderstanding lang ang kanina. Nenas ang dalaga, ano ba ang problema mo? Kanina gusto mong patayin kita, ngayon naman sinasabing mong hindi. Pinagmasdan niya ang binata, sayang, medyo gwapo sana siya. Pero, tanga naman. Samantala, nag-isip si Jiang Cheng. Lumitaw sa mukha niya ang tusong ngiti. Kung hindi pwede ang direktang paghahanap ng kamatayan, pwede naman akong magpanggap na kontrabida para sa pilitang patayin nila ako. Pagkasabi nito, agad niyang hinubad ang lahat ng kanyang damit, ipinakita ang matipuno niyang katawan. Sumugod siya sa dalaga at sumigaw ng malakas. Hindi ka na makakatakas. Para sa reward ng system, re-rapin na kita. Sige, patayin mo ako. Napatakbo ang dalaga sa takot, hindi alam ang plano ni Jiang Cheng. Hayop ka, pervert, sigaw niya.
Ngiting tagumpay na sana si Jiang Cheng, ngunit mabilis na binunot ng dalaga ang espada at itinuro sa kanya, huwag ka nang lumapit pa, kundi papatayin kita. Ngunit bigla, isang boses mula sa likod ang umalangaw, nandyan ka na pala. Nahuli rin kita. Namilog ang mga mata ng dalaga, halatang natakot. At hindi lang iisa ang dumating, may 3 kasamahan pa ang nagsalita, lumilipad sakay ng espada. Pinangunahan sila ng isang babae. Ang lalaking kasama ang unang nagsalita, halatang nagulat. Ngunit agad ring nagsalita ang babae sa grupo, Jiling Han. Saan ka pa tatakbo? Sumuko ka na lang. Ang babaeng nagsalita ay si Yao Yunxuan. Hindi maintindihan ni Jiang Cheng ang nangyayari. Bulong niya sa sarili, ha? Mga bayani ba tong dumating para iligtas ang dalaga? Ayos yan. Pero ang totoo, si Yao Yunxuan ay gustong hulihin ang babaeng may puting buhok. Itinuro niya ang mukha ni Jiling Han at naghamon, tingnan natin kung saan ka pa tatakbo. Akala ko ba napakalakas mo? Pinigil mo pa nga ang pagkawasak ng Fei Xian sect noon. Noong nakaraang taon sa paligsahan ng 7 pangunahing sekta, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon, babawiin ko ang kahihiyan ko. Medyo naunawaan ni Jiang Cheng ang sitwasyon. So kalaban pala ni Jiling Han ang mga to. Hindi rin nagpatalo si Jiling Han. Mariin niyang hinawakan ang espada at mariing sumagot, Yao Yunxuan. Makitid ang utak mo, kaya't gusto mong lipulin ako at ang buong Fei Xian sect. Bago pa siya makasagot, 3 niyang kasamahan ang nanginsulto. Tigilan mo na ang pagsatsat. Kami na ang pipili kung paano ka mamamatay. Sabi naman ng isa, huwag tayong magmadali, mas masarap kung dahan-dahanin siya. Ipapanalangin niyang mamatay na lang siya pero hindi mangyayari. Sumang-ayon pa ang isa. Nabuo agad ang plano sa isip ni Jiang Cheng. Ito na ang pagkakataon. Ganitong uri ng mga kontrabida ang paborito ko. Panahon na para mamatay ng may estilo. Kaya't mabilis siyang lumapit at itinulak si Jiling Han sa likod niya, parang nagpo-protekta. Mga kapatid, huwag naman ganyan. Lahat tayo'y tao ng Jiangho, bakit kailangang mag-away? Pagkasabi niya nito, tumawa ng may pangmamaliit si Yao Yunxuan. At sino ka namang buwizat ka para makialam sa laban ng iba? Ang tanong na iyon ay tila tumama sa ugat ng pagiging artista ni Jiang Cheng. Pagkasabi ng, sino ka, agad niyang tinakpan ng kamay ang kalahati ng kanyang mukha na parang maskara at mariing idineklara. Dahil mapilit kayong malaman, awa ko na ang sagot. Ako ang pinakamakapangyarihang Diyos na si Tai Chu Xin. Nabuhay ako noon pang nilikha ang mundo. Ngunit dahil isinuka ko ang mga laban ng 3 kaharian, kusang ko ring sinelyuhan ang aking cultivation at namuhay ng nagtatago dito. Natural na hindi naniniwala ang mga tauhan ni Yao Yunxuan sa sinabi ni Jiang Cheng. Napangiwi sila sa pagkainis, bulong-bulungan pa na puro kalokohan lang iyon, at paano magkakaroon ng ganyang klaseng tanga sa lugar na iyon. Ngunit si Yao Yunxuan mismo, hindi nandidiri. Sa isip niya, gwapo naman itong hangal na to, hindi masamang gawin siyang alagang lalaki. Pero, hindi ko siya palalampasan ng basta-basta. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan, bagbag saraduhin niyo siya, kalahating patay lang. Huwag niyo siyang patayin, baka magamit pa natin siya. Nagulat ang 3 tagasunod niya, ngunit agad ding sumang-ayon. Sinimulan nilang bugbugin ang hangal, sabay sigaw. Kung ayaw mong mabuhay, pagbibigyan ka namin. Ngunit si Jiang Cheng, sa harap ng paparating na bagbog, walang bakas ng takot. Mariin niyang sinabi, mga kabataan, huwag masyadong mayabang. Bibigyan ko kayo ng 3 tira. Itinuro pa niya sila gamit ang daliri, mayabang na nang aasar, sige, lapit. Hindi siya binaygo ng isa sa mga tagasunod. Hinugot ang espada, at ginamit ang Art Moon Strike, marahas na iwi na siwas patungo kay Jiang Cheng. Ngunit nanatiling nakatayo si Jiang Cheng, hindi kumilos. Sa likuran, si Jiling Han ay labis na nag-aalala. Tumakbo siya palapit, hawak ang espada, at nagmakaawa, Senyor, huwag. Huwag kayong padalos-dalos. Sa isip niya, seryoso ba siya? Tatanggapin niya ang 3 tira. Baliw ba siya? Bumagsak ang talim ng espada. Sabay talsak ng mga dugo. Nabalot ng sariwang dugo ang mukha ni Jiang Cheng, ngunit nakangiti pa rin. Mahinang bulong niya, sa wakas, tapos na. Hindi pa natatapos ang huling salita, bumagsak na ang katawan niya sa lupa ng malakas.
Nang makita iyon, nagpatikip ng bibig si Jilinghan, nangingilid ang luha, napasigaw, tama na. Ngunit sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang grupo ni Yao Yunshuan. Pinagtawanan siya, sabay pang aasar, isang basurang ulol, naakit lang sa kagandahan, nagkunwaring bayani, hahaha. Nakakatawa ka. Galit na sumigaw si Yao Yunshuan sa tatlong niyang tauhan, buwizat kayo. Sabi ko bugbugin lang hanggang kalahating patay. Bakit niyo siya pinatay? Nang tignan niya ang dagwang bangkay, naiinis man, bulong niya, sayang, kahit paano, guwapo pa rin ang mukha niya. Masusulit ko pa ito habang mainit-init pa. Hindi na nakapagpigil si Jilinghan. Galit na iwinasiwas ang espada at mariing isinumpa, mga halimaw kayo. Masyado kayong malupit, isa lang siyang hangal. Sa lugar na hindi nakikita ng lahat, muling nagsalita ang system. Notification, host death detected. Cause of death, pinatay ng disipulo ng Extreme Moon Sect. Nagbuo ng survival plan, pakiante, sandali lang at lumabas ang sunod na abiso, host cultivation, umakyat sa 3rd stage Soul Realm. Natutunan, Extreme Moon Sect's 4th stage Moon Guardian Heart Techniques. Natutunan, Extreme Moon Sect 6th stage Arc Moon Sword Technique. Natutunan, 2nd stage Soul Regulating Technique. Natutunan, 3rd level Fail Refining Technique. Host Resurrecting. Muling nabuhay si Jiang Cheng, at nang makatanggap ng napakaraming gantimpala, halos mabaliw siya sa tuwa. Tumalon siya, sumigaw ng malakas, nagdiwang, panalo. Panalo ako, salamat, system. Immortal na ako sa labas ng realidad na to. Habang nagsasalita si Jilinghan, bigla siyang tinutukan ng espada. Malamig na tugon ni Yao Yunshuan, ngayon, ikaw naman. Pahihirapan kita, buburahin ko ang ganda mo, sisirain ang cultivation mo, at gagawin kitang inutil na tagahalik sa paa ko habang buhay. Natuwa pa ang mga tauhan sa likuran niya, grabe, napakabait ng junior sister. Hindi ka papatayin. Ang astig talaga ng kalupitan mo. Bakit hindi namin naisip yun? Habang sila'y nagbubunyi, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likod, 3 walang silbing aso, at ang basura'y ginagawa ninyong kayamanan. Lumingon sina Yao Yunshuan at ang 3 niyang tauhan. At nang makita nila, napasigaw sila sa takot. Si Jiang Cheng, na dapat ay patay na, nakatayo ngayon, walang galos, balot ng kakaibang aura. Hindi siya patay. Multo ba siya? Sigaw nila. Maging si Jilinghan ay nakakita rin ng tagpong iyon. Kumislap ang kanyang mga mata. Totoo nga, kaya pala niyang mabuhay muli. At mukhang mas malakas siya ngayon kaysa sa kanila. Ang disipulong pumatay kay Jiang Cheng kanina, hindi matanggap ang nakikita. Muling iwinasiwas ang espada, galit na sigaw, niloloko mo ba ako? Diyos! Multo! Papatayin ulit kita! Mula sa likod, sumigaw si Jilinghan. Senyor, mag-ingat ka. Ngunit ang Jiang Cheng ngayon ay hindi na ang Jiang Cheng, ilang minuto lang ang nakalipas. Tumuwid siya, mariing tinaas ang 2 daliri, at biglang sumigaw. Finger point, 1 sword moon watching heart technique. Isang bilog ng kapangyarihan ang umikot sa dulo ng kanyang mga daliri. Kasabay nito, huminga siya ng malalim at ibuga ang hangin sa palad. Pagkatapos, direkta niyang inundayan ng kamao ang kalabang sumusugod. Bam! Tumama ang kanyang palad sa noo ng disipulo. Bago pa ito makariyak, lumipad ang buong katawan niya, sabay sigaw ng sakit. At si Yao Yunshuan, hindi maipaliwanag kung paano niya nagamit ang teknik na iyon. Sa sandaling ito, naging maingat si Yao Yunshuan at mariing tinanong kung sino talaga si Jiang Cheng. Ipinilit niyang sabihin kung paano nito nakuha ang inner power technique ng Extreme Moon Sect, at anong kapalit ang ibinigay sa kanya ng babaeng iyon. Nagtanong din siya kung anong karapatan niya para tumulong. Ngumiti ng mapanlait si Jiang Cheng at malamig na sumagot, mukha kang babaeng sumisira ng asawa, nag-aalaga ng aso para pasunggaban ang tao, at may gana ka pang manampa sa iba. Nakakatawa. Halos mabaliw sa galit si Yao Yunshuan. Sobra ka na, sigaw niya. Maging ang 2 natitirang disipulo, tinawag na aso, ay nagngalit ang ngipin. Hinugot nila ang kanilang espada at pasigaw, anong sinabi mo? Tara, sabay-sabay nating patayin siya. Sumigaw din si Yao Yunshuan. Siguruhin ninyo na wala siyang bangkay na matitira. At nagsimula ang laban.
Nagpalitan sila ng matitinding sword techniques, bawat hampas ay may alon ng kapangyarihan. Ngunit, gaya ng inaasahan, nanag si Jiang Cheng. Bagsak agad ang dalawang disipulo, wala ng buhay. Pagtingin niya sa natitirang babae, si Yao Yunshuan ay napasigaw sa takot. Huwag, patawarin mo ako, huwag mo akong patayin. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Cheng, malamig at nakakatindig balahibo. Tapos ka na, kahit sumigaw ka hanggang mapatid ang lalamunan mo, walang silbi. Kahit ang bodhisattva, hindi ka maliligtas. Ngunit bigla, isang makapangyarihang tinig ang bumaba mula sa langit. Sino ang palaboy na aso na naglalakas loob pagsalitaan ng ganyan ng sect juniors ko? Kasabay noon, itinapon pabalik si Jiang Cheng ng matinding presyon. Napilitang takpan niya ang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Napamura siya, buwisit, ang mga Diyos nagpakita pa talaga. Ang lakas ng liwanag na to. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang napakalakas na haligi ng kapangyarihan, tinatanglawan ang buong lugar. Nang makita iyon, tila nakilala agad ni Jiling Han kung sino ang dumating. Napasigaw siya ang pinuno ng Extreme Moon Sect. Unti-unting bumaba ang isang matandang lalaki. At gaya ng sabi ni Jiling Han, siya nga ang sect leader, si Yao Qiulin, ang ama mismo ni Yao Yunshuan. Paglapag niya, agad niyang pinakalma ang kanyang anak, "Anak, huwag kang matakot. Nandito ang Guardian Spirit Soul Fragment ko. Walang makakagalaw sa'yo." Nawala ang takot ni Yao Yunshuan, at muli siyang nagpakita ng yabang. Itinuro niya si Jiang Cheng at sumigaw, "Ama, siya ang pumatay sa tatlong senior brother. Gusto niya ring patayin ako. Patayin mo siya." Malumanay na ngumiti si Yao Lin, sabay sabi, "Anak, huwag kang pipikit. Panoorin mo kung paano ko siya isasabit at babanatan ng suntok." Nanlaki ang mata ni Jiling Han sa takot. "Tapos na tayo, Soul Realm expert siya. Hindi natin siya kaya." Ngunit kabaligtaran ng inaasahan, nanatiling kalmado si Jiang Cheng. Hindi siya natinag kahit tutok sa kanya ang espada ng matanda. Nang sumigaw si Jiling Han, "Senior, mag-ingat ka." Diretsyong tinaas ni Jiang Cheng ang kamay, at malakas na sinampal si Yao Lin. Kasabay ng mura, "Lumayas ka, matanda." Nabigla si Yao Lin, napaling ang mukha, galit na napasigaw ng sumpa. Maging si Jiling Han, nanlaki ang mata, halos mabitawan ang kanyang espada. Nangyari ba yun talaga? Sinampal niya ang sect leader. At matapos ang ama, sumunod na ang anak. Lumapit si Jiang Cheng kay Yao Yunshuan, malamig na bulong, "Ngayon, ikaw naman." Nagpumiglas si Yao Yunshuan, halos lumuha sa takot. "Huwag kang lumapit. Huwag. Pakiusap." Ngunit imposibleng makatakas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa langit at lupa, kasabay ng tunog ng labanan. Hanggang sa tuluyang tumigil ang kanyang paghinga. Bagsak siyang nakadapa, wala ng buhay. Matapos linisin ang mga istorbo, kumislap ang mga mata ni Jiang Cheng. Nakangisi siyang nagwika, panahon na para kolektahin ang loot. At agad niyang hinalughog ang bangkay ni Yao Yunshuan, sabay bulong sa system. "System boss, mukhang napakabuti mo naman. Tignan natin kung ano pa ang mayroon dito." Nakalap ni Jiang Cheng ang napakaraming kagamitan. Sunod-sunod din ang notification mula sa system. Silver Silk Soft Armor, High-Grade Level 3 Clothing, High-Grade Weapon, High Apprentice Sword Level 3, Storage Ring High-Grade Level 3, High Quality Spirit Stones 500 piraso, Medium Quality Spirit Stones 3,000 piraso. Nalublab si Jiang Cheng sa yaman kaya't napahagalpak siya ng tawa. Ito na ang totoong buhay. Ako, si Jiang Cheng, ang pinakamagaling sa treasure hunting. Habang abala siya sa tuwa, bigla siyang tinawag ni Jiling Han, muntik pa siyang matawag na, "Tanga," bago ito agad bumawi at tinawag siyang, "Senior." Nilingan siya ni Jiang Cheng at pabirong sabi, "Ano yun? Gusto mo bang bayaran ang utang ng buhay mo gamit ang katawan mo?" Ngunit hindi nagalit si Jiling Han. Sa halip, maingat niyang tinanong kung gumagamit ba ito ng teknik ng Extreme Moon Sect, at kung miyembro ba siya nito. Pagkarinig, ngumisi lang si Jiang Cheng at sinagot ng may pang-aasar, "Ako. Huwag kang magbiro. Ako'y self-taught man. Sanay ako sa astronomy, geography, sayaw, kanta, rap, at pati basketball.
At saka, ginagamit ko lang ang teknik nila para sugatan sila gamit ang sarili nilang kutsilyo. Sa totoo lang, binigyan ko pa sila ng mukha. Dito, napuno ng paghanga ang mga mata ni Jilin Han at bulalas niya, si Senior ay tunay na makapangyarihan at marangal. Lubos akong humahanga. Natatawang sagot naman ni Jiang Cheng. Mga basic lang yun. Pagkasabi nito, muling tinitigan ni Jiang Cheng si Jilin Han at saka seryosong sinabi, makinig kang mabuti. Sinubukan lang kita. Huwag na huwag mong ipagsasabi ito sa iba. Mabilis namang tumanggo si Jilin Han. Hindi po ako maglalakas loob, Senior. Pero may idinagdag siya, habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. May isa pa po akong pakiusap, ang mga halimaw na yun, winasak nila ang aming sekta. Bata, matanda, walang sinino. Ginamit nila ang lakas nila para apihin ang mahihina. Hindi na yata kayang tiisin ng langit at lupa. Senior, hinihiling ko na kayo nawa ang magdala ng hustisya at tulungan ang aming Flying Immortal Gate. Eksaktong sandaling iyon, biglang naglabas ng notification ang system. Main storyline mission, magtayo ng sariling sekta at pag-isahin ang tatlong mundo. Nagulat si Jiang Cheng. Ha, tinuturuan mo ba ako kung paano kumilos? Ano naman ang benepisyo nito? Sumagot ang system, kung sasali ka sa system missions, mabilis kang lalakas. Parang nakahack. Hindi mo na kailangang troublemayan ang cultivation. Makakakuha ka ng maraming system points na pwedeng gamitin para mag-upgrade ng experience o ipalit sa rewards. Kasunod nito, lumabas ang kasalukuyang data ni Jiang Cheng. System level, level 1. System experience, 1,000. Available points, 0 points. Current level, isang beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Next level, 2 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Pinagkamot ni Jiang Cheng ang baba at bulong niya, pwede pa pala itong i-upgrade? Kung may points, baka pwede kong ipalit sa mga reward. E ano naman ang tungkol sa spoils of war? Agad niyang ini-swipe ang screen at lumabas ang exchange table. 1,000 medium-grade spirit stones katumbas 1 point. 1 high-grade spirit stone katumbas 1 point. 100 chi gathering pills katumbas 1 point. 10 soul refining pill katumbas 11 points. Level 3 spiritual weapon katumbas 2 points. Pagkakita niya, napamura siya. Buwisit, niloloko yata ako ng unggoy na to. Iritadong reklamo niya, akala ko ba libre ang equipment retrieval? Puro pala scam. Tatawa-tawa namang sagot ng system. Ano bang inaasahan mo? Paano ka lalakas kung hindi ka maghihirap? Galit na sagot ni Jiang Cheng. System na basura, sinira mo ang inosente kong puso. Siyempre, walang naririnig si Jilin Han sa usapang iyon. Napansin niyang nanahimik si Jiang Cheng at agad siyang nagtanong, Senyor, bakit po kayo biglang natahimik? Nagising si Jiang Cheng mula sa pag-iisip at nauutol na sumagot, oh. Dahil dito, pabirong sabi ni Jilin Han. Narinig ko po na may sakit daw minsan ang matatandang cultivator. Kayo po ba ay? Pero bago pa siya makatapos, sumabog sa galit si Jiang Cheng, ano? Ikaw ang may sakit sa katandaan. Napayuko agad si Jilin Han at nagsorry. Patawad, Senyor, samobra ako sa salita. Hindi naman talaga galit si Jiang Cheng. Nang makita niyang nagsorry ito, ngumisi siya at tumugon, ayos lang. Hindi ako marunong magkimkim ng galit. Saan na nga ba tayo? Oo, gusto mo akong hingan ng hustisya. Pagkatapos niyang magsalita, masayang napasigaw si Jilin Han, totoo ba? Pero sa sandaling iyon, nakatutok ang mga mata ni Jiang Cheng sa pinaka-prominenteng bahagi ng dalaga. Bigla siyang nagbanggit na may isang kondisyon siya. Hindi pa alam ni Jilin Han kung ano ang kondisyon, pero dahil sa titig ng senior, nalungkot siya at inisip kung baka may masama itong ibig. Para sa kapakanan ng mga namatay na kapatid at ng kanilang sekta, pikit mata siyang sumang-ayon. Nauunawaan ko po ang mga patakaran, handa na ako, sana lang hindi kayo samobra. Medyo nagulat si Jiang Cheng at mabilis na sumagot, ano ba yan? Ganon na ba kagulo ang mundong to? Napagtanto niyang mali ang iniisip ng dalaga kaya agad siyang nagpaliwanag. Hoy, huwag kang mag-isip ng kalokohan. Gentleman ako, ang gusto ko, ako ang maging sect leader mo. Doon lang naintindihan ni Jilin Han at napasigaw ng gulat, ha? Gusto niyo pong mamuno sa sekta.
Umirap si Jiang Cheng at malamig na tugon, bakit? Bawal ba yun? Kung ayaw mo, kalimutan na natin. Maghiwalay na tayo rito. Nang makita ni Jilin Han na aalis na talaga siya, agad niyang hinayla ito at nagpaliwanag, hindi, senyor. Naintindihan niyo ng mali. Ang Flying Immortal Sect ay bagong gumuho lang. Kung ikaw ang magiging sect leader, para kang tumalon sa nagliliyab na apoy. Pero, sa talino niyo, hindi, sa lakas niyo dati, senyor, hindi po ito magiging problema. Habang nagsasalita si Jilin Han, lalo lang nagalit si Jiang Cheng. Matalim ang tingin niya at mariing sabi, kung wala kang masasabing matino, tumahimik ka na lang. Ang tanong, pumapayag ka ba o hindi na ako maging sect leader? Siyempre, hindi naglakas loob si Jilin Han na tumanggi. Malakas ang tinig niyang tugon, oo, senyor. Sumasang-ayon ako. Agad siyang lumuhad at nagbigay galang. Ang unang henerasyon na tunay na disipulo ng Flying Immortal Sect, nagbibigay galang sa bagong sect leader. Kasabay nito, dumating ang notification ng system, mission completed, own independent sect. Rewards, 500 points. Lumabas din ang detalye ni Jilin Han. Jilin Han, SSR. Race, human. Physique, exquisite. Realm, cultivator. Overall evaluation, talent na minsan lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Bukod pa rito, nakakuha si Jiang Cheng ng reward dahil nakapag-recruit siya ng disipulo. Dagdag 3,000 points. Kabuuang accumulated points, 3,500. Sa sobrang tuwa ni Jiang Cheng, humagalpak siya ng tawa, ganito lang. 3,000 points agad, diretso level up na to. Nag-utos siya ng upgrade at agad tumugon ang system. System level, level 2. System experience, 10,000. Available points, 2,500 points. Current level, 2 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Next level, 3 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Pero hindi pa doon natapos. May bago na namang notification, mystery box unlocked. Bawat bukas, 1,000 points. Nais mo bang mag-draw ng prize? Pagkakita ni Jiang Cheng, halos tumalon siya sa tuwa, pwede rin palang magbukas ng chest. Gets ko na to. Sa past life ko, puro ganyan ang laro, draw, gotcha, open chest. Agad siyang nag-transform bilang isang tunay na sugarol. Wala siyang pake sa kasabihang, maliit na sugal, pampalipas oras. Malaking sugal, sisira ng buhay. Para kay Jiang Cheng, isang bagsak, bike magiging motor. Manalo, makakadate ng model. Matalo, mamalimos sa gabi. Wala nang atrasan, all in. At buong tapang siyang pumili ng open chest. Sumunod ang system. Drawing prize in progress. Habang umiikot ang palaso, sumisigaw si Jiang Cheng, sige na. Tumama ka, bigyan mo ako ng milagro.